Pilipinas baka mo mga kabombo? Yan ang Pasko sa Angola. Isa kasi sa pinakamalaking pagdiriwang sa Angola ay ang Pasko. Makukulay na mga palamuti sa Pasko ang ating madadatnan. Sa gitna ng ilalim ng buwan at nakakasilaw na mga bituin ang iyong masisilayan. Teka lang, speaking of bituin, napapansin nyo ba ang bituin sa watawat ng Angola? Hindi kaya may kinalaman ito sa Pasko? Ayon sa kanila, ang bituin umano sa kanilang watawat ay sumisimbolo sa pagkakaisa at pag-unlad ng nasyon. Ang nakikita niyong itim ay sumisimbolo sa bansang Afrika. Ang pula naman ay nagre-representa sa mga mandirigba na lumaban para sa kanilang independensya. Ang gear ay kumakatawan sa mga manggagawa at produksyon sa industriya, habang ang bolo ay kumakatawan sa mga magsasaka, produksyon ng agrikultura at armadong pakikibaka. Kagaya sa Pilipinas, malaki rin ang pagdiriwang ng Pasko sa naturang bansa. Isa sa nagpapatunay nito ay may 50% na mga Katoliko at hindi bababa sa 15% ang isa pang uri ng mga Kristiyano. Hindi na rin katakataka na mahalaga ang pagsisimba sa araw ng Pasko. May mga misa sa hating gabi sa bisperas ng Pasko at isang misa din sa araw mismo ng Kapaskuhan. Yan ang ibinahagi sa atin ng ating Bombo International News Correspondent na si April May Tumada, dumating sa Angola noong 2013 upang makipagsapalaran. Dito na rin niya nakilala ang kanyang magiging katuwang sa buhay at pagbuo ng kanilang masayang pamilya. Sa tagal na niya sa bansang Angola ay napamahal na siya dito, lalong-lalo na ang pagsalubong sa Pasko. Bukod sa pagsalo-salo ng mga pamilya, meron ding mga pagkain na kakaiba pero sobrang sarap na gawang Angolan tulad ng bacalhau. Yun po yung tinatawag nilang bacalhau. Isa po siyang dried fish. Yes, dried fish na niluluto siya sa egg na may patatas, repolyo, carrots, ganun po. Tapos inaano lang po siya para ino-oven. Pero kahit wala sila sa Pilipinas, ay naghahanda rin sila ng mga pagkain Pinoy sa Pasko. Actually, syempre hindi po nawawala ang lechon. Ang lechon baboy po ng mga Pilipino, ng mga Pinoy. Hindi po nawawala 'yon at natitikman na rin po nila, lalo na sa mga kasama namin ng mga Angolans. So may mga friends kaming Angolans. So natitikman po nila yung lechon manok, yan po lechon baboy. Punong-puno ng pagmamahal tuwing Pasko. Hindi lang dahil sa mararamdaman ito kundi literal na punong-puno ng pag-ibig dahil maraming ikinakasal dito tuwing Disyembre. Maraming kinakasal. Mostly sa December, this coming of December. Talagang marami siyang kinakasal na makikita mo maraming nagpipictorial sa labas, sa park. Ang mga tao ay madalas nag-iipon sa buong taon upang makayanan nila ang ilang mga espesyal na pagkain para sa malaking salo-salo sa Kapaskuhan. Bukod sa maraming mapupuntahan sa Angola tuwing Pasko, ay nagkakaroon din sila ng kasiyahan kagaya ng Sports Fest kasama ang mga kapwa Pilipino. So kami po dito sa Angola ay may Sport Fest na tinatawag para may libangan po yung mga community, Filipino community dito sa Angola. So, ang nangyayari po ay pagkatapos po ng Sport Fest, doon po namin tina-timing yung Christmas party para magsalo-salo po lahat ng mga Pilipino nandito sa Angola. Kagaya sa Pilipinas, ramdam din sa Angola ang pinakadiwa ng Pasko dahil ang pamilya at mga kaibigan ay bumibisita sa bawat isa sa kanilang mga bahay at palaging malugod na tinatanggap ang mga bisita. Yes, nakapag-celebrate na po kami dito ng Christmas and New Year. So ang Christmas is masaya. Parang nasa Pilipinas lang din po ang pag-celebrate ng Pasko. Tradition, mga ganyan po is number one is ang salo-salo mga pamilya. Especially po sa mga lokal. Difference po ng time is 7 hours ahead po kayo dyan sa Pilipinas. Tunay talagang napakaganda ng diwa ng Pasko. Hindi lang sa Pilipinas pero maging sa buong kapuluan ng mundo. Feliz Natal mga kabombo, Star and Nation!
Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.